Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula November 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising signs. Kasi who knows, baka isa na dyan ang mag-resonate na sa inyo. Yan. Kasi ang dating sa akin, may lalaki na magde-dare, na mag-take risk, na kausapin tong babae, pero hindi siya pinansin. Ngayon, nalungkot yung lalaki. Kita naman natin dito. Pero maasa pa rin siya. Bandang huli. So, lalaki lang ang tatamaan ng wedding na to. O, pwede rin kayo yung babae, who knows. Pero gano'n na, eksena. May mag-message o magta-try mag-approach. Pero i-reject. Si sin zone o block. Parang unwanted yung reconnection. Sad to say. Kaya nga sad yung lalaki. Pero again, lalaki yung mag-connect. Di papansinin ng babae. Pero hopeful pa rin yung lalaki. Okay, hindi yung babae. Hopeful pa rin yung lalaki sa connection na to. So, ano kayang ginagawa yan ng mga to? Ba't di pinapansin yung lalaki? Ano yun? Di pinapansin to po. Well, ang dating kasi sa akin, type ng lalaki yung babae. Pero hindi siya type ng babae. Aha. Ito, susunod na detalye. 7 of Wands. So, iniisip ko, bakit hindi type? Diba? Anong problema dun sa lalaki? Well, anong problema? Kasi parang na-turn off yung babae dun sa lalaki. Hindi niya masabi. Kaya nga yung babae dito nakaganon. Ano matawag dyan? Mga ganyang postura kasi parang may nililihim o disagree. Parang body language na parang negative. So, kung ano sinasabi ng lalaki, parang negative yung dating dun sa babae. Hindi niya pinapaniwalaan yung lalaki. Oo, may secret siyang hindi niya masabi. Hindi niya masabi na ayaw niya sa kanya. Aha. Parang naka-defense mode yung babae, di ba? Ayaw niya kasi ng barat. Ayaw ng babaeng barat.
Ganun ang nakikita niya sa lalaki. Siguro dahil tingin niya walang future yung lalaki. First date, yung babae agad ang pinagbayad. My God. Parang wala nang second date. O baka may history na talaga na ganyan. Baka mag-ex sila. Who knows? Pero pagka-selfish, nakikita ng babae na selfish yung lalaki. O bored siya ba? Bored siya sa lalaki. Ganun eh. Na para bang mas gusto niya pang maging single kaysa magkabalikan sila o maging sila. Ganyan eh. Parang sad yung babae. Ayaw niya dun sa lalaki. Kaya lang nga, yung lalaki medyo tawag doon, yung hindi basa-basa sumusuko. Makulit. Nakukulitan na yung babae. Ni-reject niya na eh. Pero ayaw pa rin siya tantanan. Ganun ang dating. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, ganun pa rin yung energy hanggang katapusan ng buwan. Anyways, ano tayo dito? Pagsasabihin ito. Text or message. La letera. O advice. Palsita. Pero sa ganitong case, baka makatanggap ng mensahe ang iba sa inyo. At ito ay may kinalaman sa fake news. Siguro wag basta-basta maniniwala sa kung ano man makikita nyo o marireceive nyo information, whether sa chat, email, o letter talaga na dumating o darating, o tatawag sa iba sa inyo, o text. Anything na marireceive nyo, tawag, text, chat, literal na document, na para bang too good to be true, wag masyadong maniwala. Kasi mukha siyang scam. Ibang case, mabubuisit kayo. Basta may someone na magpapabuisit sa inyo sa 2 linggo na to. Bubuisitin kayo ng taong to. O pwede rin namang may kinalaman to sa jealousy, inggit, selos. Yun yung downside. Anyways, mahaba pa yung oras. Bilang pa natin. Belvedere. Ano yun? So, yung iba sa inyo naghihintay na ma-engage. O kayo yung naghihintay na ma-engage yung someone na malapit sa inyo. Whether kayo to na naghihintay ma-engage o kayo mismo yung naghihintay para sa someone else na mahal nyo sa buhay. Na ma-engage na sila finally. Ganun eh. Ano pang case dito? O pwede namang engagement na. May engage.
O diretso kasal na. Kaya lang kasi, parang unwanted to para sa iba sa inyo. Di ba may ganong case na nag-propose? Di ba dapat matutuwa yung taong, kasi nag-propose na sa kanya finally yung kanyang partner. Kung kailan nag-propose saka nag-break, di ba, sino ba yung artista ngayon? Kung kailan nag-propose, doon nag-break. Ba yan? Kalimutan ko sino yan. Kasi hindi pa raw ready. Sabagay, case to case basis naman kasi yan. Hindi pa ready mag-settle down. Kaya, ni-reject yung proposal, tapos sabay break na. So, ganun may case na ganun. Nare-reject ang engagement proposal, wedding proposal. Ano ba? Ayun lang naisip ko. Anyways, punta na tayo dito. Okay, iba pang advice o message sa 2 linggo na to. Winter, the answers to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. So, sa winter season, may ma-realize daw yung iba sa inyo. O baka dyan na dumating ang sagot sa mga katanungan nyo sa isip. Sabagay, winter naman na ngayon, no? Dito sa Pilipinas, wala namang winter Pero dahil taglamig na rin dito, di mukhang winter na rin siya. No? Wala namang snow dito. O ano. Literal na winter season. Abroad lang yun. So, kung saan man naroon ang nanonood ngayon. Kung winter na ngayon sa lugar nyo, yun nga, dito to mag-i-effect. Pero sa Pilipinas, ngayong 2 weeks na to, probably, ngayon na yan. Kasi nga, wala mang winter season dito Pero taglamig na rin naman ngayon. So, applicable na yan, no? So, depende. Kasi, may nabasa ko sa ibang lugar, siya papalo ng December something. Doon pa lang siya mag-winter bago magpasko. So, again, depende sa lugar. Case to case basis May iba na advance yung season. May iba rin na late. Basta kung kaya na tumiming pang winter. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.